Mahigit isang taon na since he made one of the biggest revelations on television. At ngayon, alam na ng buong bansa that Rustom Padilla is gay. Madali itong natanggap ng iba, ngunit para sa inang nagpalaki sa kanya, nung nasa Amerika ako, doon na niya pala inamin na gano'n na nga siya, no? So, nung pagbalik ko, syempre, parang hindi ko kayang tanggapin. ang karanasang sanay mapagpalaya ay naging sanhi pa ng hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Pag nakikita kami, pero ano na yung naiilang siya, naiilang din ako, no? Ako naman, wala akong lakas ng loob na tanungin, ano? Kung hindi ko siya sinaktan, ako ang nasaktan talaga na talagang hindi ko matanggap. Rustom set out to prove himself at kamakailan ay ginawaran ng urian ng parangal bilang isang aktor. Sa gabi ring yun, nagkitang muli ang magkapatid na Rustom at Robin. Nung nanalo na si Rustom, tumawag ulit si Robin sa akin. Sabi niya, "Ma, nanalo si Rustom." Ganun ba? Ano na, iba na ang feeling namin, ano, yung masaya na kami. Ngayon, simula na ng mas mapagmahal na pagsasama ni na Rustom at ng pamilyang Padilla. Anak, yung lagi mong sinasabi na hindi kita na I love you. I love you, I love you, I love you. Walang katapusang I love you, anak. Premyadong aktor, a loving son and brother, at isang taong tunay na malaya. Rustom Padilla, live on Showbiz Central. Nakaka-touch naman yun. Pati ako tinamaan. Kasama na po natin ating special guest co-host and Gaudrian's Best Actor, Rustom Padilla. Once again, thank you very much, Pia. Thank you very much, Showbiz Central. So thank you sa Urian. Maraming salamat sa mga manunuri. Sa Regal Films, kay Mother Lily, kay Direk Joel Lamangan. Sa lahat na nakatrabaho ko sa Shasha Zaturna, kay Carlo Vergara na sumulat nung Shasha Zaturna. Yung makeup artist ko doon, di ba, si... For making you bonggacious. Oo, it makes a lot of difference. Alam mo kung yung physical features mo kasi, yun na magdadala ng emosyon na ilalabas mo pag gumagawa ka ng pelikula. For the extra really boost and confidence. Pero Rustom, of course, you're a very humble individual, no? So you were telling me na hindi mo inaasahang manalo nung gabing yon, and yet you did. Ano yung naging first thought in your mind? Nung tinawag ako, kasi ganito yung nangyari. By your own brother, no less. Ang presenter kasi si Robin being the best actor the previous year, no? So, nung dumating ako sa teatro, nakita ko kaagad si Mark Hill. So, sabi ko, nako, parang delikado. Parang ganyan, delikado. Tapos, nung nominations na, binibigay na yung nominees, bigla Mark Hill for ganyan. Sabi ko, nako, talo yata. Sabi ko, parang Mark Hill talaga. Yun na yung pakiramdam ko. Tapos, nung si Robin, sabi niya, and the winner is, ngumiti si Robin. So, sabi ko, nako, ako yata. Biglang, Mark Hill. Talo. Talo. Biglang, Rustom Padilla. Tumingin ako sa kanya, parang hindi ko alam kung totoo o hindi. Tapos sinanap ko agad yung pangalawang trophy. Kasi sabi ko, ang hirap naman nun tayo. Tapos wala akong sariling trophy. Parang ganyan. Tapos hindi ko... Ganun na lahat yung umaabot sa utak ko na pero I was so overwhelmed. I was parang being recognized. Kasi alam mo yung Shasha Zaturna, ginawa ko yung pelikulang yon 5 years after nung last na pelikula kong ginawa, which was in 2001. Correct. Tapos nung ginawa ko pa ito, comedy. In fact, munti ko siyang tinanggihan eh. Kasi ang takot ko noon, ayokong gumawa ng pelikula na magiging katawa-tawa ang isang bakla. Oo. Diba? Ayoko na maging part noon. At a time na parang it nakalalabas was so ko lang. fresh, correct? Yes. Na parang ayoko rin bumalik sa akin yon. But nung nabasa ko yung script, yung sabi ni Mother, hindi Rustom, basahin mo muna tong comic. So binasa ko, na-inlove ako dun sa character. Well, I think it's a nod not just from the manunuri, but a nod from the greater public na tanggap ka nilang ganito. Yeah. Ang tanong, Rustom, and this is what we came here to Showbiz Central to do, is malaman kung tanggap na ng pamilya mo ang iyong mga naging choices sa buhay. Kaya for that, we're gonna have to call your two brothers na matagal mo nang hindi nakakausap ng mata-imtiman. Alam mo, since nag-usap
nakita kami ni Robin after Pinoy Big Brother. Tapos, siguro on and off yung pagkikita. Pero we never really talked about it. Until nung nag-last dinner kami nung December. Tapos nagkaroon ng awkward silence. Awkward silence. And then I just left. And since then, di na kami nakapag-usap eh. So, mga Minsan, 8 months, 9 months. Mas matindi yung mga silences kaysa dun sa mga Oo, nagbabangayan, words. di ba? Yes, Kaya, yes. eto po baka medyo ma-shock kayo ng kaunti because earlier, si Rustom po ang nag-style sa kanyang dalawang kapatid. So tawagin na po natin at pakita na natin kung anong kanilang mga itsura si Robin Padilla at si Romel Padilla. May tuwa! Woo! Ayan! Parang catwalk naman dyan, Binoy! Ayan, si Robin, ayan. Si Robin, kaya yan ang pinasuot ko sa kanya. Ayan. Ayos Hello, Ayan. Romel. Hello, Robin. Welcome to Showbiz Central. Gusto mo bang pag-usapan ng sandali muna kung ano ang ginawa mo sa iyong mga kapatid? Oo, kasi sabi ko kay Robin, tol, medyo rumelax tayo ng konti. Yung parang, di ba, afternoon show, tapos, pero kailangan parang Big Daddy pa rin ang itsura mo, di ba? Yes. So, yun yung pinasuot ko sa kanya. Big Buckle fan siya eh. Yan, Big Buck. Binili ko yan from New York. So, I may yan, say pinasuot so, ko sa kanya. It looks good on you, Binoy. At si Romel naman. Kay Romel naman, kasi si Romel board member ngayon ng Nueva Ecija. Number 1 yan, board member ng Nueva Ecija. He just won sa last election. So sabi ko siguro kailangan look mo medyo corporate ng konti. Something dignified. Yes. Befitting his stature. But still relaxed, di ba? Oo. So ayan naman yan. So, Seal of approval from the board of fashionistas over here. Pero gusto ko malaman, how does it feel, Robin, Romel, being dressed up by your brother here? Ikaw muna, Ton. Una muna yung bata. Speechless. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bati pa lang, tilian na eh. di ba? Oo. Wala naman hong masyadong gaanong drama yung pagbihis sa amin ni Rostom. Kasi nung araw pa naman, ninanakawan ko na ng damit yan. Pero totoo yan. Alam mo, Ganun ba? One time, fourth year high school ako noon, si Robin third year. Oo. Meron kaming concert, di ba? May pa-concert kami. Eh di, umuwi ako ng bahay. Excited ako. Manonood ako ng concert. Si Robin nauna na. Oo. Pag uwi ko ng bahay, wala akong maisuot, ha? Hindi ko alam talaga kung nasaan. Sabi ko, pagdating ko ng concert, nandun, suot yung damit ko. Sabi ko talaga, ali ka nga rito, walang kaya ka. Bakit mo naman ginawa yan? Sabi niya, tol, pabayaan mo na ako ngayon. In fairness, naging artista siya after. So, nun. nangangahulugan ba, Romel, na ever since, nung bata pa kayo, may kakaibang style na talaga si Rustom na nag-set apart sa kanya from the other brothers? Meron ba? Kakaiba ba talaga si Rustom from the very beginning? Oo naman. Unang-una, bukod sa magandang araw po sa inyo lahat muna. Siyempre, una-una sa pagiging mahilig sa pag-aaral, kakaiba na siya sa amin eh. Kakaiba na siya. Hindi sa pagdadamit. Doon pa Pero, lang. tol, pero di ba sa pagdadamit, ito naman ang naging inspirasyon ko. Grabe to noon. Sa kanya ako natutunan yung mga polo, yung mga guess, yung mga, alam mo yon, siya yung preppy eh. So, meron talagang style ang mga Padillas. Iba-iba nga lang. I think so, I think so. Safe to say that, no? Oo, kaya lang siyempre iba ang queer eye. Yes, I can agree with you on that. Pero dito ko na muna iiwan ang interview na ito dahil po ang mga mas personal na tanong ay iiwan ko na kay Rustom para ibato sa kanyang mga kapatid. Kaya abangan niyo po mamaya ang aming puso sa pusong pag-uusap dito sa pagbabalik po ng bonggang-bonggang Showbiz Central. We're back. Nandito po tayo sa bonggang-bonggang Showbiz Central. Anyways, alam niyo po kung kayo ay excited, ako rin po ay napaka-excited ko sa pag-uusap na mangyayari ngayon dito ngayon. Dahil sa tagal po ng panahon, hindi namin napag-usapan talaga o hindi ko na itanong kung ano talaga yung mga ilalabas na tanong ngayon bilang kapatid. Tol, kamusta ka?
Mabuti. Tol, pinaalis kasi yung salamin. Para makita nila kagwapuhan mo. Ikaw ang nagpa-shoot nito. Di, tanggalin ko na. Pwede mo na rin tanggalin. Tanggalin ko na. Ayan. Okay lang ba na? Tol, tanong ko lang. Ito question talaga ha. Question dahil nung urian umakap ako sa'yo, di ba? Tapos napanood ko dun sa interview mo na parang ayaw mo lang nang umiyak and everything. Pero kasi naramdaman ko noon na gusto ko kasi maramdaman yung warmth, Tol eh. Kaya ako umakap sa'yo. Hindi ko talaga gustong umiyak, pero gusto ko maramdaman yung warmth. Ikaw, ano yung eksaktong nararamdaman mo noon? Umaapaw ang kaligayahan sa akin nun, Tol. Kasi alam kong malaki yung hirap mo ron sa pelikulang yon. At nung niyakap mo ko, sayang naman yung damit ko, Tol. Ang mahal nung damit ko para umiyak ako doon. Kaya sabi ko, Tol, wag na dito. Medyo... Kaya ako lumayo. Hindi nga ako nagtagal doon eh. Pumunta muna ako doon sa likod. Yeah. Inaliw ko muna yung dalawang magandang dalaga doon. Dahil naiiyak ako, Tol. Talaga? Oo. Pero Tol, maraming salamat sa'yo. Pero napanood mo ba yung Shasha sa tour na? Sa tanong, Tol. Segway. Pinanood namin yon, buong pamilya kami. Talaga? Pinanood Anong kasama ko yung masasabi mga mo? anak ko. Ano masasabi mo? Mahusay talaga ang pagkakaganap mo, kapatid. Punong-puno ng... Ano? Magaling ka talaga doon. Ikaw, Tol, napanood mo ba, Tol? Ikaw napanood mo? Hindi ko napanood dahil nasa Saudi ako noon, Tol. Oo. Pero yung mga film clip nakita ko, parang natural. Natural lang, Tol, ha? Ganun talaga pag umaarte ka, natural, ha? Oo. Pero ito kasi... Pero, Tol, nadala mo na maganda. Pero, salamat. Pero pelikula kasi yun, Tol. Pero ngayon, sa nangyayari sa atin ngayon, of course, mula nung lumabas ako, mula nung nag-reveal ako na openly gay na tao ako, no, na nagtatry naman maging mabuting tao para maging ano rin naman, maging karapat-dapat bilang Padilla. Pero ano talaga yung nararamdaman mo? Kagaya ikaw, Tol, parang feeling mo ba naging setback ako sa'yo sa career mo bilang isang action star, bilang isang taong habulin ng babae, di ba? Ano ba ang talagang nasa sa loob mo ngayon na alam mong meron kang kapatid na kasing unique ko? alam mo, Tol. Ito, totoo, Tol, ha? Hindi ko na iniisip yung karir-karir dyan pag pinag-uusapan ng kapatid. Pamilya. Ang importante sa akin, kung makaapekto ka man o hindi, makatulong o hindi importante yun, Tol. Ang importante, kung masaya ka. Kung masaya ka sa ginagawa mo, masaya na rin kami. Maraming salamat, Tol. Ikaw naman, Tol, ikaw, nung nagkakampanya ka, katatapos din lang ng ano ko noon eh, nung lumabas ako sa TV at I think ginagawa ko pa nga ang Shasha that time. Hindi ba ako naka-apekto sa kampanya mo? Hindi, Tol. Katulad nung sinabi ko sa'yo kanina, nagkukwentuhan tayo sa bahay, di ba? Actually, hindi siya nakabawas. Nakadagdag, Tol, nakadagdag. Ano sabi sa'yo? Sige nga, sabi mo, may sinabi siya eh. Hindi kasi kinukwento ko kay Rosto mo noon, nung time na ako'y nag-guest ng Miss Gay something, no, sa Gimba ata yun. Oo. Nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon magsalita sa kanila, biniro ko yung mga kapatid natin, no. Ang sabi ko, nako, pag hindi nyo ako binoto, magagalit sa inyo si Mama Rosto. Ano ba? Okay, talagang nagsigawan sila. Nagsigawan na? Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan. Alam mo, di ba, di ba kayo proud? Proud ba kayo sa akin? Magkaalminan na nga tayo ngayon. In fairness, ha? Simula, Tol, nung lahat tayo namulat at nagkaisip, proud na kami sa'yo, Tol. Okay, thank you. Eto pa, Tol, isa pa palang gusto kong tanong. Gusto ko pa isang itanong. Kung nabubuhay si Papa ngayon, base sa pagkakakilala, Oo, usapan natin. Bawal yan. usapang lalaki, in fairness. Bawal ang drama, bawal. Okay, hindi. Ito lang. Sige, sa base sa pagkakakilala nyo kay Papa, kung nabubuhay siya ngayon, you think kung iimbitahin ko siya sa Orian, pupunta siya? Ako, paniwala ko, oo. Kasi wala namang kinalaman yun, Tol, eh. Alam mo, karangalan yung ginawa mo at binigyan mo ng isang tropeyo ang pamilya natin, Tol.
yan ay magiging kayamanan na ng Padilla nang nakakuha tayo uli ng Urian. At tandaan mo lagi, Tol, kasi ang Padilla, kilala yan sa boxing, sa artista, politician. Ngayon, ano, Tol? Eh, di si Sasha. Love you, Tol. Love you. Hindi, Tol. Di ba yung parang... sabi ko nga, Tol, alam mo ba, nung nag-shooting kasi ako ng Sasha sa pagsanghan. Kaya kailangan panindigan mo yung pagiging kunay bunch mo na yan, Tol. Hindi ko ba napapanindigan, Tol? Ikaw na magsabi. Napanindigan sa kislap ng puntas mo. Tol, eto yung bandage. Ikinwintas ko na, mga kaibigan. Ito po ang bandage. Nakakatakot, Tol. Posas yan, ah. O kaya nga, ito yung nakaposa sa akin ngayon. Ikinwintas ko na po, in fairness. Wala na makakapagpigil sa paglabas. I mean, you know, di ba, Tol, napaka-importante nung nasa totoo lang tayo at honest tayo sa isa't isa. I think yun naman yung pinaka-wish ko ngayon na sana maging mas maganda nga yung pagsasama natin ngayon dahil at least ngayon, pag lumapit ako sa inyo, alam nyo na ako saan, ano ang pinanggagalingan ko. Pero ang question ko, Tol, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon na merong kinakabahan si Utol. Merong tumibok ang puso ko, Tol. Pwede ko bang... Tol, pwede ko bang ipakilala sa inyo? Pwede ba humingi ng 5-minute recess? Para naman matakot. Para naman hindi ako lokohin. Di ba? Tol, pwede ko ba... Pero okay lang, pag sinabi niyo hindi, maintindihan ko. Sa ngayon siguro, Tol, muna. Okay na munang ganito. Hindi naman dahil sa kontra kami o ano. Importante, Tol, kung saan ka, masaya ka. Hindi na importante yung opinion namin, Tol. Hindi na opinion yun. Basta nakikita ka namin na ganyan ka kagandang lalaki, masaya na kami. Ayaw namin yung mukha kang natuyo. Ayaw namin yun, Tol. Tol, alam mo, ito naman ang mapapromise ko sa inyong dalawa bilang mga kapatid. Pinapromise ko talaga na sisikapin kong maging mabuting miyembro ng pamilya. Hindi kahihiyan kung hindi. Pwede nyo rin ipagmalaki balang araw na... Hindi, pinagmamalaki ka namin, Tol. Thank you. Alam ko yun, Tol. Oo naman. Alam mo, Tol, yung pagpunta mo dito, alam ko napaka-busy mong tao. Ikaw rin, Tol. Napaka-busy niyong tao. Pero you took time out para suportahan ako at bigyan ako ng ganitong klaseng pagpapahalaga. I will always remember and treasure. Hindi ko na, alam mo, pag medyo dumating ang panahon na nawala-wala ako ulit sa sarili ko, pwede mo na ulit akong sugurin sa bahay, Tol. Ikaw na ang pwedeng sumugod, kayong dalawa. At muli akong paalalahanan na mayroong pamilya na handang tumanggap sa isang kagaya ko. At sana, ito rin po yung pinapakiusap ko sa napakaraming tao na meron din ganitong problema pagdating sa pamilya, na meron silang unique na kapatid. Sana, tularan niyo po yung mga kapatid ko, yung mga mga straight na. Sana tanggapin niyo po yung kapatid niyo kasi napakahirap at napaka-confusing po nung ganitong klaseng sitwasyon. Lalo't walang suporta na nanggagaling sa pamilya. So, Tol, anyways, gusto ko lang tanong, ano ba pinag-aakabalahan natin, Tol, ngayon? Yun, bilang board member ng Nueva Ecija. Nueva Ecija. Oo, katuon tayo sa paggagawa ng mga batas ngayon doon. At yung mga projects na ginagawa mo? Siyempre, kasi nasa legislative side tayo. Pero kapag may mga proyekto tayong inaasikaso, katulad ng mga playground, na dinodonate na galing lalo na sa Liwanag ng Kapayapaan Foundation, sa pangunguna ni Robin, tinutulungan niya ako ma-renovate yung mga playground ng mga bata doon. At maganda yun kasi binibigyan mo ng recreation yung mga bata, di ba? Para malayo sa kung ano namang bisyo. Congratulations, Tol. Ibabatiin ko na rin yung aking mga kasama sa Nueva Ecija. Mabuhay po kayo lahat dyan sa Nueva Ecija. Mabuhay, Nueva Ecijanos. At Tol, ikaw naman, yung project mo rin na binigyan mo ng, nag-donate ka, I heard, ng isang napakalaking halaga. Gusto ko linawin po yan. Ang nagbigay po ng pera ay yung Petroleum Authority of Thailand. Sila po ang nagbigay ng pera sa Muay Thai Philippines. Na ako naman po ang chairman. Okay. Ngayon, bilang pagpapasalamat po, ako naman ay tumutulong sa kanilang promotion. Alright. So, Yan. tinutulungan mo ang Muay Thai Association. Ako po ang chairman nito at ang tumulong po sa amin yung PTT. Mabuhay ka, Tol. Huwag po kayong aalis kasi magbabalik pa po ang bonggang-bonggang Showbiz Central.